Hello, sound. Magandang gabi po. Dito na naman tayo sa pagpatuloy ito sa ating exclusive expose tungkol po sa ghost students diyan sa ALS, sa Senior High School Voucher Program. At bago natin pagpatuloy, nais ko muna mapakilala na ako po si Dr. Engineer Toto Bonyog Kausing at ito pong ating programa na Katotohanan. At gagaling natin sa simbahan at ang aral na aking nakuha mula sa aming pari ay magpatawad. Ang lahat ng lektor magpatawad kahit anong laki ng kasalanan ng ibang tao siya magpatawad. Puro magpatawad. So to the extent na kahit matindi pang problema, magpatawad. So paano natin mapapatawad ba natin itong itong pagnanakaw ng butcher? At marami na pong mga superintendent, mga official ng schools at mga supervisor na mayayaman na po ngayon. Marami may mga mansion na teacher, may mga mansion na naging supervisor. Tapos ang tinuturo dito na kasama sa racket ay yung si Dr. Tolentino Aquino na Regional Director ng Department of Education. Kasama rin si Dr. Vivian Luz Pagatpatan na siya pong Schools Division 2 Superintendent ng Pangasinan, sa Binmali, Pangasinan. At kasama rin dito si Dr. Delia Hofana Patalud na siyang District Supervisor sa San Fabian 2 District Office sa San Fabian, Pangasinan. Kasama rin si Dr. Jupiter Pitilla, Education Supervisor of ALS sa Pangasinan 2 Schools Divisions Office. Saka kasama rin si Mr. Windel Rashi H. Patalud or Hofana Patalud, anak ni Ma'am Delia Hofana Patalud na teacher at saka parang nasa gitna siya, coordinator sa gitna ng DepEd at saka ng private school na Kingsville Academy at saka Kingsville Advanced School Systems. Ang academy ay nasa Umingan, Pangasinan. Ang Kingsville Advanced School Systems ay nasa Tayug, Pangasinan. So, kasama din dyan sa taga-ayos ay si Roverlyn Castronuevo na teacher din siya sa San Fabian Integrated Sped School. So ngayon, ang ating tutok po sa ngayon ay ang isang interview tungkol sa isa sa mga ghost students. So in-interview ito, ang nag-interview po dito ay si Mrs. Marmy Bautista mismo nung nag-investigate siya. Kasama niya si Mr. Jaime Jaime Aquino. So invite ko po sila sa ating palatuntunan at atin po silang bigyan ng link. At tinatype ko na ngayon. Okay. Pakipasok na. Dari, ibigay si Mr. Jaime Aquino. Okay, umpisahan ko na, no? I-play ko muna yung habang inaantay natin sila napapasok sa ating live stream. I-play ko muna yung yung video ng interview. Pero bago lahat, kukunin lang ako sandali lang.
Okay, ito na po. Okay, ito na, ang interview 'to sa isang estudyante na in-enroll siya pero once a year lang sila nagkita-kita sa video para lamang, maipakita ang ebidensya na meron ngang estudyante sa ALS at para pagkatapos niyan kukunin na kaagad ang bayad ng Kingsville o private school at iyon ang paghati-hatian ng mga kasapi sa sindikato. So ulitin ko lang, ang kasapi sa sindikato ay yung regional director ng DepEd sa Ilocos Region, si Dr. Tolentino Aquino. Tapos yung kanyang Schools Division 2 Superintendent sa Pangasinan 2, sa Binmalay, Pangasinan, na si Dr. Vivian Luz Pagatpatan at ang kanilang kasama sa district ng San Fabian 2 na si Dr. Delia Hofana Patalud. Kasama rin si Dr. Jupiter Pitilla na siyang supervisor ng ALS sa Pangasinan 2 Division's Office. Tapos si Wendell Rachi Patalud, anak ni Delia Patalud. Saka si Roberlin Castronebo. So, sila po, ang proseso ay kausap nila ang tinatawag na mga mobile teachers. Yung mobile teachers po, ito po yung mga teacher sa ALS hanggang grade 10. So pag graduate na si grade 10, i-enroll na mga mobile teachers sa Kingsville Academy at kikita sila sa bawat estudyante na ma-enroll, bibigyan sila ng tag 2,000 yung mga mobile teachers. Pagkatapos, ang magbibigay po sa kanila ay yung Kingsville kasi ang Kingsville maniningil sa DepEd. Tapos ang magpo-process naman para mabayaran sila ng DepEd, ang mag-approve niyan ay doon yung Schools Division Superintendent, nandun din, nakikialam din yan, kailangan pipirmahan ng uh, district supervisor at kailangan pati ang mga voucher, mga cheque para ma-release sa region ay dapat pirmahan ni Dr. Tolentino Aquino na siyang regional director ng DepEd. So pakinggan muna natin ang interview sa estudyante. Ang estudyante ay nagbigay naman po ng consent na interviewin siya at gagamitin po sa ebidensya ang kanyang sinabi. Pero siguro mas maganda, hindi ko ma-blur ito, hindi ko ma-blur. Pero okay lang kasi ano naman siya, above 18 naman years old na siya. Kumbaga, ang programa kasi ng voucher program ay nakatutok po ito sa mga out of school youth, sa mga hindi nag-aaral. So, para maengganyo sila mag-aral ay pinapasok sila sa informal schooling. Yung mga ibang halimbawa hindi nakatapos ng grade first year college lang natapos mo. Pagpapasok ka diyan, papasok ka diyan at papag-graduating ka hanggang high school na. Informal ang schooling mo. So ito po, pakinggan po natin ang interview ni Ma'am Marmy Bautista at Sir Jaime Aquino sa estudyanteng ito. Ito ay documents ninyo na para maipakita na nagmo-module kayo, yun ang ano, yun, nagpipicture kayo. Nagpipicture kayo. Pinipicturean nyo lang yung mga kunwari yung kwan, yung mga sagot-sagot nyo. Tapos na ang pag-aaral nyo. Tapos, anong ginagawa nyo? May pagkikita ba kayo? Nagkikita-kita ka din kayo? May kaklase po. Oo. Hindi po. Sa lang po tayo, module lang po. Module lang talaga, pero wala namang kwan. Wala namang hindi kayo nakikita ng teacher. Dati po nung last po, video call lang po kami. Anong ginagawa niyo sa video call? Ilang beses kayo nagbi-video call? Isang beses sa isang taon. O, yan na, klaro ha. Para mapatunayan lang,
ang paniningil ng 17,000 para ibabayad sa private school ay isang may video call naman, isa lang. Ayan. Tapos kukuha pa ng screenshot at pakita ang estudyante para makasingil na. Yan. Last na po yun talaga. Wala na po. Isang beses lang. Tapos picture tayo para makita sa sa dito nila. Picture tayo para Mm. makita na kunwari nagmumudyo kayo. Ilang kayo nag-aral dito last year? Simit mo. Mga po siguro. Mga 50 o 20? 30 po ata. 30. 30 kayo. Ngayon. Ngayon nga, may 30 pa kayo. Meron. Ano yan? Ano na yan na group chat? Dito lang sa San Fabian yan? Opo, sampabil lang. Tignan mo nga doon sa number of members, kung ilan kayo yan. Sa group chat nyo. Sa number of members, makikita mo dyan kung ilan kayo dyan. Lilima po kami? Ah, Lilima po. dyan sa gas. Opo. Lilima kayo. Sa ibang Sa ibang, po nyo pa lang po. Ilan po siya. Ilan din. Bakit ginusto mo dyan nga eh? Dahil hindi kayo nagpapasok, hindi kayo nag-aaral. Dahil ginusto mo yon. Wala. Bakit ba, paano ka napunta dyan nga eh? Paano ka napunta? Yung coordinator po namin, yung naging teacher ko po sa AS. Ang teacher mo sa AS. Opo, sinabi sa akin na libre doon sa Kingsville. O talibre naman lahat balat. Tapos sino yung kanino ibinibigay ni sir yung enrollment form? Yung pinag-enroll ninyo. May pupunta daw dyan po Saan? doon sa Kingsville. May pupunta po dito papasa po doon sa Kingsville. May pumupunta. Hindi mo alam pangalan. Walang nababanggit na pangalan kung kanino. Saan sila pumupunta? Diyan sa East Central. Sa East Central. Anong pangalan ng pinupuntahan nila dyan sa East Central? Sir Jumar. Oo nga, si Sir Jomar. Ang teacher mo. Si Sir Jomar, kanino niya binibigay? Hindi mo na tinatanong. Hindi ka na nagtatanong kung kanino binibigay. Basta sinasubmit lang yung modules niya. Sa isang taon, di ba, grade 11, grade 12 ka na ngayon. Sa isang taon, yung grade 12 mo, ay grade 11 mo, ni minsan hindi kayo nakita ng teacher mo? Hindi mo nakita? Sa picture lang po. Sa sa video call. Video call, pero sabi mo minsan ka lang video call sa isang taon. Isa lang po. Wala na. So, ang ibig sabihin po, ito ang kuha nito, estudyante na ito, ay enroll siya pero isang beses lang umattend at nakita daw niya isang beses lang nakita yung kanyang teacher ko, no. Ginagawa yan ng Kingsville Academy na lahat na pwede mag-enroll, pwede rin, pero isang beses lang sa isang taon makikita sa video call. Para naman, ginagawa naman ng Kingsville yan na hindi na kailangan na umattend ng klase ng personal ang mga estudyante para makatipid sila sa teacher, hindi sila mag-hire ng teacher. So ang matitipid nila, yun ang paghati-hatian nila na kasama sa paghatian ang Regional Director ng Department of Education na si Dr. Tolentino Aquino, kasama rin si Schools Division 2, Pangasinan, Division Superintendent na si Vivian Luz S. Pagatpatan na ang opisina makikita sa Binalunan, Pangasinan. Kasama rin si Dr. Jupiter Petilla na Education Supervisor ng ALS sa Pangasinan 2 Schools Division Office. Kasama rin si Delia Hopana Patalod na siyang District Supervisor. Kasama rin si Robert Len Castanuevo. Kasama rin si Windel Rasi Patalod na anak ni Delia Patalod. So ngayon, ang maganda siguro nito is medyo kukontakin ko si Marmy para pumasok at mas gusto ko na siya magpaliwanag kung ano meron dito.
Okay. Ito, tinatawagan ko siya ngayon. Sana sasagot siya. O, hindi pa sumasagot. Mamaya papasok yan. Si ano na lang tawagan natin, si Jaime Aquino, baka available na siya. Hindi pa sumasagot. So anyway, kahit hindi na sila siguro busy, ngayon may ipapakita ko sa inyo. Patapusin muna natin interview sa batang ito. Taga saan yung iba dito? Ang nyo po, may palapad din po. Oo, tatagapalando eh. Wala yan. Si Saka, kayo, ang gano sa May bayang din po. Buyang. Opo. Yung mga classmate mo. Mga Opo. barangay Buyang. Buyang. Buyang, Palapad, Angyo. Ang iyo. Ito yung ang barangay. Tukok ito eh. Marami Tukok din ba? dito sa Tukok. Pero ang may hawak nito, iba ding coordinator, o iba ding teacher. Yung mga, si Kinay. Si Jonathan eh. Ito yung bumbunto eh. Diya, Tukok. Si Katu, wala yung maribala. Ewan So ko, anyway, kailangan nila yung document. iyan po ang ang interview sa bata. Ngayon may papakita ko sa inyo. Katibayan po ito na may personal na alam si Marmi kasi kasama siya sa group chat ng mga nagsisindikato. So, dito sana, kung nandito si Marmi, maipapaliwanag niyo kung ano ito. Ito, pakita natin. Siguro nakita ninyo yan. Ang nakasaad dito ay mga anak. Ang nagsasalita po rito ay si Dr. Delia Hofana Patalod. Nagsalita siya July 22, 2023 ito at 3:15 PM. Sabi niya, mga anak, nag-usap lang kami ni Windel. Si Windel anak niya, si Windel Rasi Patalod. Sabi niya, dalian nyo kasi si Jonathan is 81 students na pala siya now. Si Jonathan Hugo, may 81 students siya na estudyante niya dahil sa siya ay mobile teacher. So, ang lumalabas dito na si Jonathan Hugo ay mag-i-enroll sa Kingsville. Ito si Delia Hofana nagsasalita. So, sabi ni nagsabi niya kung magkano ang ibibigay kay Jonathan, 162,000 pesos. Tapos sabi naman ni Jen, nag-react, ay grabe, ang dami madam. Ibig sabihin, pati mga ibang teacher, naingganyo na rin kasi kikita ka nga eh. Tapos sumagot naman ito si Delia Hofana, kaya mga anak, naglaway ako. Yung mga unang students mo pala ay nagbigay naibigay mo na ba kay Aurea daw noon? Yun ang mga sinasabi. So, yan po ay ang mga katibayan po na talagang involved si Mrs. Delia Hopana Patalod at siya po ang tinuturo ni Marmi Bautista na siyang utak. So ito pa ang ibang ebidensya sumagot. Ito naman si Windel Hopana Patalod. Sabi niya yung mga may available na documents po ma'am na pwede ma-enroll ng July 10 to 14, yun po ang mga ibibigay po. Pag kulang po kasi hindi po nila enroll kung ano lang po yung mabibigay. Tapos sabi niya, nag-follow up siya to follow na lang ulit ang iba. So, ibig sabihin, kahit kulang ang dokumento, enroll na nila. Isusunod na lang yung ibang mga dokumento ng mga estudyante. Tapos sabi ni Windel ulit, July 6, 2023 ito, alas 10:03 ng gabi. Sabi niya, basta sa mga kulang daw po na documents, pwede po sila mag-enroll pero temporarily enrolled hanggang
di pa kompleto yung mga documents nila. So, yan ang sinasabi. So, kitang-kita mo ebidensya ng mga kinakasuhan. So, ito pa, si Delia Patalod nagpalabas ng kanyang tinatag na King's Bill na mga parang advertisement o whatever, how do you call it? Tapos nang message pa siya, good AM, kung may tapos na sa mga enrollees ay padala nyo na now at susunod na mga iba kasi ipakiusap yung mga susunod, pakidala na dito sa office ko kasi dadaanan nila, salamat. So, isa pa na ebidensya na talagang involved sila sa mga ghost students, ito pa. Si Wendell naman to nagsalita. Sabi niya na, nakuha ko na kanina. Ito. Ito naman, si Delia Hopana Patalod naman ng salita. Sabi niya, good AM, kumusta na kayo? Kumusta Rivalida? Past ba sila lahat? O si Rivalida, isang teacher na naman ito sa mobile teacher na magbibigay ng mga listahan ng estudyante na i-enroll sa Kingsville. Tapos sabi, okay, pwede nyo na sila enroll sa Kingsville, mga may gusto. Tapos sabi ni Del, good PM, nandyan ba kayo sa room nyo? Daan kayo dito sa office mamaya bago kayo uwi. Thanks, sabi ni Delia. Tapos sabi naman ni Jen kami ni Delia, Madam, si Mimpit kami ila. Man, update na Elais po. Na hindi ko maintindihan yung si Mimpit ko, ano ibig sabihin. Tapos sabi ni Del, okay, darling, sa Friday na tayo mag-meet. So, ano pang iba? Ito pa. Kasi Delia pa na sabi, good evening, anak, may meeting ako at 9 AM, kaya 10:30 AM na kayo pasyal sa office. Sa opisina niya sa district office sa San Fabian 2. Pero earlier, Jomar, kunin mo sa office yung mga new registration forms. Itong Jomar na binabanggit dito, ito po yung teacher nung in-interview kanina sa video na pinakita ko na si Sir Jomar. Tapos, meron ito, ang sumagot dito, upo ma'am, si Marmito. Good evening, anak, may meeting ako. Nagsalita si Marmi, opo ma'am. O, yan. So, ibig sabihin, klarong-klaro po na may personal na knowledge na alam ang ating testigo. Okay, tapos ito pa, July 23, 2023, na nag-message si Delia Hofana. Patalod, sabi niya, anak, till next week, Wednesday lang po pala yung forms for enrollment, please rush. Okay. Tapos ito pa, Del, good eve. May pasyal sa inyo sa 9 AM sa Thursday sa district office. May business offer daw sa inyong dalawa. Be there. Okay. So, sino bang member ng dito ng group? Isa si Delia Hofana Patalod, nakalagay. So, ibig sabihin si Del si Delia. So, si Jen naman sumagot, sige po ma'am, gandang gabi po. So, in other words, ito po yung mga solid evidence ko para magpapatunay po na talagang it's real. Real po yung yung ghost students sa ALS o sa Senior High School Butcher sa Pangasinan. Ito, tingnan natin isa ito. Si Kingsville Group din ito. Naging kulay naman itim ang kanilang group chat. Ang nagsalita dito ng una si Delia Hofana Patalod. Sabi niya, mga anak, nag-usap lang kami ni Wendell now ay 2K pala ang isang student. Dala nyo kasi si Jonathan ay 81 students na pala. So 162,000, inulit ko lang ito. Dati kanina light, ngayon dark colored na. So kaya mga anak, naglalaway ako, yung mga unang students mo pala ay nabigay mo kay Aurea noon. So in other words, ito po isang ebidensya. Grabe ading. So sumagot dito si Marmi. Marmi itong sumagot niyang kulay violet. Yan ang natanggap ni Jonathan. Sabi naman ni sumagot ito, si Jomar. Sabi, opo ma'am, pasensya na rin po ma'am sa nangyari, pero tatayo po kami if ever po. Tapos si Jomar uli, na yan ang sabi niya, hindi lang po yan kasi lang ang ilang taon na po sila nagtatanggap. Sila ma'am Jenica po, 200,000 na pa po. Mahigit. Yun. Ibig sabihin, nagkabistuhan sila kung magkano kinita. Ito, sa group chat din ito, palitan. Good evening. Ang nagsumulat naman nito ng message si Delia Juana Patalod, yung supervisor sa San Fabian 2 District Office. Sabi niya, good evening.
Kung may tapos na sa mga enrollees, ay padala nyo na now. At susunod na mga iba, kasi pakiusap yung mga susunod, pakidala rin dito sa office ko. Kasi dadaanan nila salamat. O, kita mo, personal niya talaga siya nakikialam. Okay, pwede na sila enroll. Sinabi nyo ni si Delia Patalon pa rin ulit. Ito pang isang ebidensya, screenshot. O, ito sa taas, nakita nyo, ito pong listahan ng ALS. Sabi naman ni Jenny, si Jenny to, Ma'am, Mandel Hupana Patalod, Ma'am, Liana Magliba, good day po, may training po kami sa ALS teacher start bukas hanggang Friday po, salamat po. Tapos si Delia Hupana Patalod ulit, good eve, Jomar, Abril Malasan, and Jen Biasora, see you 8 a.m. bukas sa office, may good news po ako sa inyo. Wow, good news, pera yun ah. Tapos Del, no more worries, stress, etc. Everything is fine and well sa inyo. So, yan. Ano pang ba? Ito. Sa Kingsville din na nagpadala ay si Windel. Windel Rasi Patalod. Sabi niya, good morning po mga ma'am. Dami nila mga ma'am and sirs. Forward ko lang po ito, message po sa taas. Kailangan mabuso at maayos na yung mga incomplete natin sa mga documents. Kasi yung cheque, pag di mabuo, ibabalik uli sa region. Okay, balik sa region. Ang sa region, ang boss doon ay si Dr. Tolentino Aquino. So, kita mo na. May mga link dito, Mr. Dr. Tolentino Aquino. Hindi aprobahan yung pag-release kung hindi ka mag-approve. Sana pa tayo? Dito, basahin. Pag di mabuo, balik na sa region. So, gagawa ng bagong payroll kung di mabuo. Buuin ulit for new check na bawas na mga walang birth certificate. Kaya, matatagalan na naman, abutin na naman sa ilang buwan. Di natin kung kailangan ulit. Kaya sa please, pakisabi po sa mga coordinator. Itong coordinator, yung mga teachers na nagbibigay estudyante na hindi alam ng estudyante na in-enroll sila. I-message nila ang mga PASI na naka-assign po sa kanila para mabilis po ang pag-ayos kung di po natin maayos itong mga problem. Until 12 p.m. Mawawala. Sabi niya, pinaghirapan po natin, no documents, no modules, no subsidy po, tay. Yun. So, yan ang mga kinikwento. So, pinapakita ko lang sa inyo yung palitan ng ano. So, ito naman, ipakita ko sa inyo, ito yung mukhang nagkagalitan na, fast forward 2024, March 12. Minesis ni Delia Hopana Patalod, si Marmi Bautista, sabi niya, mag-ingat ka, huwag kang mag-accuse agad. Baka pati na sa likod mo ay mawala mo lahat. Dapat maingat ka lagi. Ay sabi niya. Tapos sumagot si Marmi, huwag kayo mag-alala ma'am, ipablatter ko sa police itong message niyo para naman kung ano man ang mangyari sa amin, kayo na pupulutin. Wala po ako nagawang pagkakamali sa inyo, minahal ko kayo ng para kong tunay na ina. Lagi ko sino sa puso, mga pinagsamahan natin. Kung nalugbok ito, yung kay Bruce, nagsasayatak Kenyaya. Kenyayo, ma'am. Hindi ko na maintindihan yun. Ilocano natin, Pangasinan. Minahal kita, ma'am. Ano pa ito? Nawala. So anyway, very clear po, may personal na knowledge ang ating testigo. May personal na alam sa mga nakawan dyan sa ALS sa Pangasinan. So with this established, marami pa kaming ipapakita para sa hindi ko lang sila ma-interview, baka masyadong busy lang sila. Kaya yan naman na natin, no? Siguro sapat na muna to. Ang iba namang balita, kwentuhan natin sa bukas na. Okay? So magbabati na lang ako. So isang klaro lang po dito.
Ang kumikita po rito ay regional director, yung superintendent, yung supervisor, at saka mga teacher sa ALS. So kung sila kumikita, so maawa naman tayo yung ibang mga newspaper nagsasalita na binubuntong na si Sara Duterte na daw kumita dito. Kung ako naman, in fairness naman kay Sara, imposible po mangyari na may kinikita si Sara dito. Kasi bakit po? Ito po ang sitwasyon. Sa sistema po ng pag-release ng pera, ang enrollment, ang mag-enroll ay ang mga bata supposedly. Pero dito, ang nag-enroll ay mga ALS teachers. Sa tingin nyo ba kilala ba ni Sara Duterte yung mga lahat ng mobile teachers na napaka 1,000 mahigit sa buong Pilipinas? So ngayon, pag ma-enroll na ng mga ALS teachers sa senior high school, ang mga estudyante na mga sa fake, hindi man lang walang pagpayag, o kagaya yung kay yung na-interview kanina, pumayag siya pero isang taon lang, may diploma na siya, pero kumikita pa rin ang Kingsville. So babayaran ang Kingsville ng cheque na pipirmahan, aprubahan pa ni Dr. Tolentino. Walang approval ng secretary diyan. Hindi na kailangan si Sara diyan or si Angara o di kaya yung dating secretary ni Leonor Briones. So ang pipirma lang, ang mag-aproba ay yung regional director na si Dr. Tolentino Aquino, kung sinong involved na superintendent, school superintendent. Siyempre, kada probinsya, iba-ibang school superintendent. Pero sa Pangasinan na sistema, ito si Dr. Vivian Luz is pagatpatan ang may isa pa sa approving officer. At isa pang approving officer ay yung si District Supervisor ng San Fabian 2 Schools District or District Office sa San Fabian, Pangasinan. At sila-sila lang po ang magpipirma bago mai-release ang cheque papunta sa Kingsville. So Kingsville ang hahawak ng unang cheque at Kingsville din po ang magpapalit ng cheque. Tanong, so Kingsville, sa tingin mo ba magbibigay kay Sara ng pera nun? At in-identify na dahil sa ating expose ay naungkat pati iba. So nag-react si Secretary Angara. So lumalabas na 12 private school ang involved sa buong bansa sa ganitong sistema. So pagka ganun mangyari, galing sa school, tatanggap ang school ng cheque mula sa DepEd at ipapalit ng schools ang cheque na binayad sa kanila at ibibigay nila 2,000 kada ALS teachers na nagbigay ng mga kada 2,000 kada estudyante hindi kada tao. Kada estudyante. Kung ang isang teacher, o mobile teacher, makapagbigay ng kanyang estudyante na 80, 160,000 din bibigay sa kanya kagad. So, yung iba, mapupunta kay Delia Hopana, mula sa kada estudyante, mabibigay din kay Jupiter Pitelia, kay Windela, si Patalon kasi nag-aasikaso ng mga papel pag-enroll, at si Roberlyn Castronebo, siya po nag-request para makapagbigay ng tinatawag na Certificate of Indigency mula sa barangay. Siyempre, hindi naman kasi nag-apply itong mga estudyante, so sila gagawa ng mga magic-magic. So, delikado rito ngayon ang abogado na nagnotaryo. Kasi ghost ang students. Paano kaya ma-notaryuhan ang ghost? Tatanong nga kay Julie. Kasi ang batas sa notaryo, hindi ka pwede magpumirma sa notaryo pag ikaw abogado na binigyan ng karapatan magnotaryo kung hindi mo nakita na pumirma sa harap mo yung taong ninonotaryuhan mo. So, paano kaya inotaryo yung ghost? Yan na po ang kasalanan ng abogado na nagnotaryo dyan. So, that's another matter. Pero ang kanyang partisipasyon, sigurado ako nabigyan din niya ng malaking bayad para magnotaryo. Pero mo, papayag siya magnotaryo na kahit wala yung estudyante o nanay ng estudyante o tatay ng estudyante na mag-enroll para makakuha ng certificate ng mga sa DSWD na sila ay mga mahirap, sa barangay na sila ay mga mahirap. Ganun po yun. So, daming involved dito. So, hanggang dyan na muna tayo at alam naman ninyo siguro ng ang takbuhan. So, in other words, wala pa ako nakitang sitwasyon na sa kaso ng Pangasinan ay sangkot si Sara Duterte. Medyo, kung ako si Sara, naasar ako,
ibabalita sa Inquirer na may 52 na eskwelahan ng 52 million na save. Bago na lang yun. 52 million na save dahil po hindi ini-release ni Angara ang 52 million pesos sa mga vouchers sa private schools. Kasi nga narinig ni Angara sa amin ang aking eksklusibo na pagsisiwalat o expose. Kaya hindi na natuloy. Pero lumalabas po sa aming expose, walang kinalaman si Sara doon. At walang pakialam ang sekretary. Kasi magdidesisyon dyan sa ibaba na. Okay? So, ganun lamang po. Marilo Fabian, Antonio Bensuceso Jr., Rene Raganas, Jimmy Ariapagita, Nelson Batallones, dapat talaga imbestigahan yan. Dyan lang, actually, hindi lang sa Region 1 nangyayari. Sa NCR may nangyari din. Sa Bulacan, maraming schools doon. Marami pang ibang eskwelahan. Second Guardiana. Alam mo kung magkano? Kasi 17,000 at umabot sa estimate nila, umabot na sa 10,000. So, i-multiply mo, 10,000 times 17,000 students. So, 10 times 17, that is 1,700. Plus, tatlong zero, 1,070. Kaya may multiply na lang natin para hindi tayo magkakamali. May calculator naman ako. Sa 10,000 na estudyante na mapasok nila, times 17,000 kada student ang bayad ng DepEd. So that is 170 million pesos na tumataginting. So sa loob ng isang taon. So pag sunod na taon, panibagong 17,000 naman bawat estudyante. So ganun po yun. So maayong gabi, no? Mayapabingi. Tapos maray na banggi. Naimbang rabim sa mga kapsat ko. Maayong gabi sa mga taga-Bohol. Maradyaw nga duyom sa mga taga-Surigao. Sa mga Maranao, Maguindanao, Mapia magabi. Sa mga Tausog, Marayaw dum. Sa mga Sambuangueño, Buenas noches. Mga damas caballeros, the ladies and the gentlemen. Okay, piniritong sudan sa pagdala ng mga ganitong cases sa vlog mo. Believe ako sa iyo. God be with you. Salamat po. Marami pa tayong mga expose na gagawin. So, kung meron kayong alam, isumbong nyo kay Toto. Huwag niya kay Tolpo. Isumbong nyo kay Toto. Dito na. Babanatan na natin kagad. At tatawagan natin to si Angara. Susulat kami kung ano nang nangyari. At magsusulat kami sa NBI para humingi para ng mas malalim na investigasyon dito. Si Carl Mark-Short, good evening, Dr. Toto. May chance pa ba yung senatorial candidacy niyo po? Mukhang walang chance po sa ngayon. Anyway, let's look forward to 2028. Romel Bengson, naimbag arabi po, Dr. Engineer Toto. Grabe na talagang corruption, kaliwat kanan. Ingat po, sir. At sa mga whistleblower, mabuhay po kayong lahat. Tapos, Service Polyoso o Hermes, maganda ka na. Kumusta ka na? Ruel Cagbay, Green Heart, God bless. Ruel Cagbay, Ed E. Madami pa ng aligasyon diyan sa DepEd, gaya ng hiring with benefits. Sex of first. O yun. Pag-usapan natin bukas, bantayan nyo. Yung nang dahil po sa pagiging istrikto ni ay kinasuhan si Marmy. Alam niyo ba ang isang dahilan kung bakit kinaso si Marmy maliban sa pag-imbestiga sa kanya sa mga ghost students? Nako. May nahuling teacher na babae at lalaki parehong may asawa. Pag-usapan natin bukas. Nahuli sa loob ng kwarto. Anong ginagawa? Alam niyo ibig sabihin? Filatio. Nakasubsob si babae na teacher, si ma'am, sa kay sir. Yan po. Yung pag-usapan natin. Kasunod naman, iba na namang teacher. May asawa si teacher na lalaki. Walang asawa si teacher na babae. Nako.
dapat kayo pagtanggalin kayo sa DepEd kasi nagtuturo kayo sa mga estudyante ng mga kahayupan. Yang kalimlim, parang parang sa San Fabian, Pangasinan. Learns busy, malaking pasabog to, Doc, Engineer Toto, at malaking break sa programa mo, sa sumbungan ng mamamayan. Yes, isumbong kay Toto! Yun na tayo. Music lover, kung may kinalaman si Sarah dyan, hindi siya sa mga teacher, may connection kundi sa matataas. Tama po. Cynthia Per, grabe sa corruption sa iba't ibang sangay. Lahat po ng sangay natin. Music lover, magiging Mr. Expose ka na, Mr. Toto. Ayun, magkasunod na dalawang sex pose ang gagawin natin. Hindi lang expose, sex pose. Ang pag-ibig sa loob ng mga paaralan. Pag-ibig ni ma'am kay sir at ni sir kay ma'am. God bless, idol. Mag-ingat po. Norman Ronao. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat.